Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga manyakol, mga torjak na magkakapatid dyan sa Senado, mga mayayabang, mga bobo, mga tanga, walang utak, mga gunggong, mga utak galunggong, mga kupal, animal, bisit, pagbigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhin, dot pala manin sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong baleling sa gobyerno, mga impakto, maligno, masasamang espiritu, sinungaling, mangbubudol, mang-uumit, mandurukot, mandurugas, mandarambong, kampon ng demonyo, ni Lupin III, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Hello! Kaya yan mga bossing. O sige na, simulan na natin ang ating yung ating So, nasagot ko na ba lahat ng mga katanungan ninyo? Oo, nasagot ko ba yung mga katanungan ninyo? Kung ano pa yung mga katanungan ninyo dyan, samantalahin nyo na. Samantalahin nyo na yung mga katanungan nyo dyan, ilabas nyo na para para masagot natin. Ano pa ang gusto ninyo? Ano pa? Chem25A, shout out sa'yo, mabuhay ka. 14 billion ang ninakaw ni Abante sa flood control. Di pwedeng pabayaan. Actually, yun nga yung isang hinanakit natin kay Isko Kasi nung pagkakaupo ni Isko, binanatan niya yung mga congressman na yan. Oo, pero biglang nagbago ang simoy ng hangin, nagkabati-bati sila siguro. Nag-meeting sila, nagkabati-bati sila, tapos hindi na binabanatan ni Isko yung kanyang mga yung mga congressman. Kung ang buhay ay hiram, bakit di mo pa isoli BBM? Grabe naman. Hindi ninakaw niya yan. Si Bongbong hindi yan marunong magsoli, utang nga nila Butter cheese loaf, napakaganda nung sinabi mo. Kung hiram ang buhay, bakit hindi pa isoli ni BBM yung buhay niya? Magnanakaw yan. Kahit lahat ng hindi sa kanya ninanakaw ng hayop na yan. So kung yung buhay na yan, hiniram lang niya, kanya na yan, nanakawin niya yan. Lahat nanakawin niya. Ganun yun. So hindi niya yan isosole. Estate tax nga nila, hindi niya binabayaran Singil siya ng singil ng buwis ng taong bayan, tapos hindi siya nagbabayad ng buwis. Sinahabol si Inday Sara sa pera. Sabi ni ni Erwin Tulfo, ni Rapi Tulfo, nasa ang pera ng taong bayan. Kailangan malaman ng taong bayan. Wala na rin tiwala ang taong bayan dahil pera ng taong bayan, di alam ko saan nanggaling. Putangin ng yan. Yung amo ninyo, si Bongbong Marcos, hindi nagbabayad ng buwis. 200 bilyon halaga ng buwis, poke ng ina ninyo. Hindi nyo sinisingil si Bongbong Marcos, mga tarantado kayo. Si Inday Sara, nagli-liquidate naman, nagamit yung pera sa trabaho, pero hinahabol ninyo si Bongbong na magnanakaw na, istapador pa. Mantaki mo magnanakaw na istapador pa. Saan ka makakita? Ay, thanks na Rosel Edano, na-send na ba? Ayan, dahil na-send na Rosel Edano, maraming salamat sa iyong Rosel Zabala Edano, maraming salamat sa iyo sa iyong ipinadalang pangpakape. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Kung wala ka pang syota, magka-syota ka, 5 ka agad para sumakit ang ulo mo. Kung marami ka namang syota, mabawasan, maubos. Anong masasabi mo kay Pambari 4? Puta, wala akong pakialam kay Pambari 4. Si Pambari 4, classic yan. Bagong politiko kasi yan Walang loyalty yung mga ganyang mga bagong politiko. So at least nakita natin na si Pambari 4, as early as now, nakita na natin yung totoong kulay niya. So hindi na siya makaka-second term. Kasi nakita na ng mga taga Cebu, nakita na ng mga DDS sa Cebu. Kaya naman nila binoto si Pambari 4 dahil inendorse ni Pangulong Duterte yan sa Cebu Alam naman natin na ang Cebu, DDS yan Kaya nga natanggal si Garcia dahil dating DDS si Garcia, naging BBM, tapos tumakbo itong si Pambari 4, kahit wala namang capabilities, TikTok lang ng TikTok yan, puros masilya na din yung mukha niyan, halos di na gumagalaw. Sa sobrang dami ng botox, yung babae na yan. Nung nakita ng tao ng mga taga Cebu na ay putang ina, mambubudol din pala ito. So hindi na yan mananalo sa susunod.
Oh, hindi na yan mananalo. Doktor na pala. Oo nga pala. Congratulations kay Dr. Bongbong Marcos. Dr. Bongbong. Alam mo, ngayon ako naniniwala na mayroong Dr. Kwak-Kwak. Oo, dati hindi ako naniniwala may Dr. Kwak-Kwak. Ngayon meron na. For the first time in history, meron na pong Dr. Kwak-Kwak. Sino yan? Si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ngayon biglang nakagraduate, naging presidente lang. Putang ina, sana all, may shortcut. Tinan nga natin yan. Tingnan nga natin yung balita na yan, Ito ha. Ipakita ko na, total naman, inano nyo na. Total naman si Dr. Kwak-Kwak in-open yun na. Di sige, buksan na natin itong balita tungkol kay Dr. Kwak-Kwak. Dr. Kwak-Kwak! Ayan, paggawad ng honorary degree of Doctor of Laws. Pukin ang inan yan. Tarantado rin tong eskwelahan na ito, no? Gago din tong eskwelahan na ito. Mantakin mo, Doctor of Law. Ang iginawad kay Bongbong Marcos, samantalang itong si Bongbong Marcos ang unang-una na nagbi-break ng law, hindi lang basta bending the law. Kasi ang bending the law, si Boying Rimulya at saka si Erwin Tulfo yan. Pero yung breaking the law, putsang ina, pamilya Marcos yan. Panahon pa nung tatay, panahon pa nung nanay, putya, minana niya ang lahat ng kademonyohan at ng paglabag sa batas ng mga magulang niya. Tapos, dinagdagan niya pa ng betchin. Ano yung betchin na dinagdag niya? Putya yan, yung perang kinuha, ibinudbud sa mga taga-gobyerno, mga patay gutom din, na for sale ang mga prinsipyo. Imatorno, mabuhay ka dyan sa Amerika. Shoutout sa apo ko na si Aya Abdullah sa Bahrain. Mabuhay ka, Aya Abdullah. Assalamualaikum. Oo, ganun yan mga bossing. Pinerfect niya talaga yung krimen. So ngayon, ito ang nakakainis. Tayo man lahat nag-aral. Tayo man lahat nagsunog ng kilay. Tayo man lahat gumastos para sa baon, pamasahe, papunta ng eskwelahan. Hirap na hirap tayo. Tapos nag-project tayo, pambili ng project. Tapos yung pagre-review, kinakabahan tayo sa quiz. Oliveros, mabuhay ka dyan sa Canada. Shoutout sa lahat ng banatero sa buong mundo. So lahat tayo, ilagay nyo dyan sa comment section yung struggle natin lahat sa pag-aaral. Ilang beses tayong sinermonan, ilang beses tayong pumasok ng may sakit, ilang beses tayong nagpanggap na may sakit para hindi lang pumasok, ilang beses na wala tayong kinakain sa recess dahil medyo gipit din ang mga magulang natin. Yung medyas natin, amoy alipungan na dahil wala tayong pambili ng medyas. Isa lang ang medyas na ginagamit natin sa linggo. Mga panahon na nababaha tayo, naglalakad tayo sa baha, makapasok ng eskwelahan, makauwi ng eskwelahan. Ang dami ng paghihirap na inabot natin nung tayo nag-aaral para lang makamit natin. Pinaghirapan natin na makamit ang isang bagay na hindi pwedeng nakawin at hindi rin pwede ipamana. Hindi pwedeng nakawin sa isang tao, which is yung kanyang diploma at yung kanyang degree. Mantakin mo. Putya, napakadali lang palang kumuha ng degree. Magnanakaw ka lang sa bayang Pilipinas, lalabagin mo lang lahat ng mga batas sa Pilipinas, tapos bibigyan ka na ng honorary degree of Doctor of Laws. Hindi ka nahihiya, Bongbong. Nasa dami ng pera ninyo, wala kayong problema sa pangpaaral. Ang problema, mapurol ang utak mo, bobo ka, at sabi ng kapatid mo na si Amy Marcos, bata ka pa, adik ka na. Umiikot ka sa buong Europa kasama ang The Rolling Stones at di umano according dun sa Rolling Stones na Istorya Magazine na yon, Lin 83, mabuhay ka. Gcash ko yung 307 ang dulo. Oy, thank you very much, Lin, ha? Ilang beses nating itinago ng yung mga card natin, ilang beses nating tinago yun sa mga magulang natin. Gumaling tayong manggaya ng pirma dahil sa baba ng mga grades natin, kabang-kaba tayo lagi. Kung babagsak ba tayo, papasa ba tayo. Tapos ito si Bongbong, ang dami ng pera, ang daming kayamanan, pero may pang-aral. Ang problema, hindi nag-aral kasi bobo. Tanga. Jenaline Viento, salamat sa'yo, Jenaline Viento. Hindi nag-aral kasi bobo, mapuro lang utak. Tuyot ang utak, sabi ni Amy, adik eh.
Bata pa daw, addict na. So itong kupal na ito, hindi ito nagtapos ng pag-aaral. Mantakin mo, hindi ka natapos ng pag-aaral, tapos naging senador ka pa, naging gobernador ka pa. Ang nakakatawa, putang ina, naging presidente ka. Tapos nung naging presidente ka, putang ina, yung asawa mo, ginawang opisyal ng Navy, si Gadon, ginawang opisyal ng Navy. Putang ina, binaboy nyo na lahat. Yung isa, yung sa, sino ba yun? Yung si Pacman, party list, si Pacman party list, one Pacman party list, pucha, mas mataas pa yung mga award na nakuha niya doon sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Yung taga Armed Forces of the Philippines, naggandamatay, halos maggandamatay kung ilang tama ng bala ang pinagaling nun para lang makuha niya yung rango niya. Tapos yung one Pacman party list, pucha yan, nakakuha siya ng mga combat awards, hindi naman siya nakikipag-combat. Ganon ang problema dito sa Pilipinas, putang ina, pati mga universidad na bibili na. Mantakin mo, itong mga estudyante na mga na may hawak ng cellphone, hindi kayo nahihiya. Kung ako yan, putang ina, magwo-walkout ako. Pinahirapan ako ng teacher ko, Chris B.A. USA, mabuhay ka. Pinaghirapan ako ng mga teacher ko para makapasa ako, para gumraduate ako, nag-working student pa ako para makapag-aral ako, tapos ang putang ina niyan magnanakaw, tapos makakagraduate siya ng ganun-ganun lang, magkakaroon siya ng degree. Sobra naman kayo. Sobra naman kayo. We're not talking about credit card. If you are not from the Philippines, you will not know that every grading, ganun yan, first grading, second grading, third grading, fourth grading. Your parents need to sign the class card. Your parent, it's 4 times that your parent needs to sign the class card. Pinapa-English mo ako bigla eh. Di ba? Kung ako mag-walk out ako eh, hirap na hirap ako mag-aral, nagsunog ako ng kilay, tapos putang ina to, magnanakaw. Nagtoga pang gago. Hindi ka nahiya? Alam mo, insulto yan sa'yo, bongbong, pero dahil sa sobrang baba ng utak mo, sobrang bobo mo talaga, putang ina, yung utak mo, mas maliit pa sa utak ng lamok. Hindi mo inaisip na iniinsulto ka ng universidad na yan dahil wala kang pinag-aralan, katulad ni Rapi Tulfo. Dahil wala kang degree, hindi ka naman nag-aral, sa dami mo ng pang-aral, hindi ka nag-aral, tamad ka, dahil nga putang ina, ninakaw nyo lahat ng pera ng taong bayan, bakit ka pa naman mag-aaral? Kung nasa inyo na lahat ng pera ng Pilipino, bakit ka pa naman mag-aaral? Pag nag-aral ka, magtatrabaho ka, pag nagtatrabaho ka, ano bang gusto mo? Makakuha ka ng pera. Bakit ka pa magtatrabaho? Kung pera lang naman ang habol mo, pwede namang gastusin mo na lang yung ninakaw ng mga magulang mo, gano'n. Diba? So, ayan, ginawaran ng honorary. Sabi ko, ang tindi talaga ni Bongbong. Sabi nga kanina, kung hiram ang buhay, isoli mo na. Hindi niya isosoli yun. Ninakaw niya yun, kanya na yung buhay na yun. Ito naman, yung estate tax. Nakakahiya naman na nakapwesto ka sa gobyerno, tapos naniningil ka ng buwis ng mga tao para may pang-budget tayo para may nanakawin kayo, tapos hindi mo binabayaran yung estate tax ninyo. Sabihin mo, talk to my lawyer. Gago ka ba? Tapos ngayon naman, ito naman ang nanakawin mo, yung pinaghirapan ng mga estudyante na mag-aral mula kinder hanggang magtapos ng pag-aaral. Ninakaw mo pa, walang hiya ka. Lahat na lang talaga ninanakaw mo, pati edukasyon ninanakaw mo. Sabihin naman, binigay sa akin eh. Binigay sa akin, ba't hindi ko tatanggapin? Tanga ka. Bakit ka nila bibigyan kung hindi mo naman pinaghirapan? Di sana sinabi mo, wag nyo na akong bigyan ng mga ganyan, honorary degree. Wala na yan. Presidente na ako ng Pilipinas, binobola nyo pa ako. Mag-i-speech na lang ako dito para sa mga graduate, ibibigyan nyo pa ako ng ganyan. Pero siguro yung eskwelahan, alam na yun na lang ang kulang kay Bongbong, bukod sa wala siyang konsensya, wala siyang pinag-aralan. Kaya binigyan na lang siya ng eskwelahan na yan ng diploma. Malapit man sa recto yung eskwelahan na yan. Baka nakaprint pa doon, congratulations for graduating. Honorary degree Doctor of Law. Tsang ina, parang bar exams na lang, magiging abogado na siya. Ganun yan. Bar exam na lang, magiging abogado na siya. Pag ipinasa niyo yung bar exam, katulad nung tatay niya, kahit hindi naman nag-law, naipasa yung bar exam, naging abogado. Mukhang yun yata ang plano nung gago. So, shortcutin, magugulat kayo. Biglang pumasa yan sa bar exam kahit hindi nag-exam yan. Ganyang kakupal mga yan. Pakinggan natin to. Paggawad ng honor. With utmost grace and dignity, we shall now commence the bestowal of the... Grace and dignity? Putang inang eskwelahan to, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Diyos ko po, PLM.
PLM State University kayo. Putang ina, ang daming makibaka, wag matakot dyan. Daming mga aktivista dyan. Bakit ngayon? Putya, kumakain kayo ng... Puta, natitiis nyo natitiis nyo to na dignity and grace and dignity. O, takita mo yung mga estudyante, nakayuko, o, tangina, nagtoga pa tong tarantado na to, hindi naman namin kaklase to. Hindi naman pumasok to kahit isang araw. Tangina, sa presidente nga, Lunes hanggang Biyernes lang ang pasok niya, walang pasok na Sabado, ang kupal na yan. Dami aktivista dito sa PLM eh. Nagtataka ako, bakit walang nagprotesta na si Bongbong Marcos gumraduate nang hindi pumapasok sa eskwelahan, anak ng putya naman, oh. Tangina, ko ako aktivista rito. Hindi kami papayag. Putya, nag-aaral kami ng mabuti. Tapos yan, tamad. Makakagraduate kami. Bagsak-bagsak. Tapos nagbabayad pa kami ng mga tuition fee. Mga walang hiya kayo. Pababain nyo yan. Oo, gaganon talaga ako dyan. Insulto ito sa mga estudyante na nag-aaral ng matino. Insulto ito sa mga magulang na nagpapaaral ng mga bata para makapagtapos yung mga bata, mga anak nila sa pag-aaral. Tapos ito, putang inang yan, hindi pumasok kahit isang araw. Tapos putya, biglang, yung, ilan man ang Doctor of Law, ilang taon yan? 10 taon ang Doctor of Law. 10 taon yan. Kasi merong merong, ang tawag dyan, ano ba tawag doon? Yung pre-law, o halimbawa political science, tapos pwede mong ituloy ng juris, doktor. Oh. Tangina nito, magugulat kayo, biglang abogado na to, attorney Bongbong Marcos na to, attorney Dr. Bongbong, puta, lahat na. Attorney, doktor, nurse, RN, Mongoloid. Baklase. Nakakahiya sa mga magulang na nagkandakuba, mapaaral yung mga anak nila para lang mapagtapos, tapos ikaw nagtapos ka nang hindi ka nagsisimula. Ulul. Gago. Academic Regalia, to be led by Honorable Mayor Francisco M. Dumagoso, and to be assisted by the University President... Rosie Rose, Attorney arigato. I was right about Yorme, the great opportunist. Well, again, to me, being the father of the city of Manila, what he's doing is good for Manila. Probably not good to us or not good for us. Oh, but it's good for Manila and he's the mayor of Manila. So, ibigay na natin yun sa kanya. Pabayaan na natin siya ron. Bawi na lang tayo sa kanya kapag tumakbo siya sa national position. Ganun lang yun. But hindi naman tayo taga Maynila, and as far as I know, ang mga tiyahing ko, kami, mga taga Maynila man kami, nakikita ko naman na sa serbisyoan sila, yung pagsipsip niya kay Bongbong, ginawa niya pang abogado. Ginawa niya pang Doctor of Laws. Baka Doctor of Loko-Loko yan, ha? Doctor of Loko-Loko. So, gagawin ni Isko ang lahat makasipsip para sa kanyang nasasakupan. Okay yun. Walang problema sa akin yun. Walang issue sa akin yun. Masaya yung mga taga Maynila. Good for them. Dahil magaling ang mayor nila. Magaling sumipsip ang mayor nila. Magaling magtrabaho ang mayor nila. Good yun. Oo, okay na yun. Baka susunod, maging scientist. Bagay, scientist yun. Paparipad ng rocket yan eh. Go Y. Reyes Jr. The robe, hood, beret, and medallion are the most distinctive features of PLM doctoral regalia. The doctorate robe is often the most decorated. Anong pakialam Bongbong nang gumraduate? Tuwan-tuwa ang tarantado. Tangina, proud na proud ang nanay mo sa'yo. Proud na proud si Imelda sa'yo. Bakit? Mantakin mo, hindi kanya binigyan ng baon para pumasok sa eskwelahan na yan, tapos gumraduate ka, palakpakan. Oh, tangina nyo. Mga tarantado talaga kayo. Okay lang ina nyo. Hindi nyo lang pinaglaruan ang bayang Pilipinas. Puta, pati ba naman ang sektor ng edukasyon tinatarantado ninyo? Hayop. Baklase. Ang sarap. Putangin na. Ay, salamat. Gumraduate din ako. Mantakin mo, hindi nag-aral, gumraduate. Sana all. Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga. O sino dito ang mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil hindi na sila kayang itaguyod ng mga magulang nila? Taas ang kamay. O, sino dito yung mga gustong-gusto mag-aral, matalino naman, kaya lang walang pang-aral? Oo, kaya hindi na natapos ang pag-aaral. Oh, sino? Oh, kung ikaw 'yon, tingnan mo si Bongbong, panis ka. Panis ka si Bongbong, ang daming pang-aral, hindi nag-aaral. Putsang ina, sa ayaw at sa gusto niya, magkakaroon ka ng degree, boss. Sa sobrang dami ng pera mo,
Magkakaroon ka ng degree. Tangina, sobrang sip-sip nyo naman. Pero ang nakakatawa rito, feel na feel niya. Puta, may speech pa siya. Akala mo siya yung cum laude. Putang ina, yung cum laude nga walang speech. Puta, siya may speech. Antindi. Ang lakas ng tama. Academic gown. This robe is made of black velvet cloth with 3 stripes on the arms and front velvet panels whose color depends on the academic. Tangina, tinitigan niya pa yung ano. Baka pinaglalaruan siya. Baka si Jollibee yung nakalagay dun sa ano niya eh. Papuntahin mo yung nanay mo. Oo, papuntahin mo yung nanay mo. Tapos dapat meron kang ribbon dito. Pag ribbon na pula yon, may pipicture sa'yo. Ganun. Pagka ribbon na itim at saka pula, ibig sabihin nun, may nagbibideo sa'yo. Di ba ganun na nag-aaral tayo? Meron tayong pin dito yung ribbon. Hahanapin na nung cameraman yun. Uy, yun, may ribbon. Pipicturean niya yun. Pagka walang ribbon, ibig sabihin, hindi nagbayad ng ano yun. Hindi nagbayad ng cameraman yun. Medyo gipit yung nanay mo. Wala kang picture sa graduation. Sino dito nakakaalam nun? Sino dito nakakaalam nun? Di ba yung graduation, meron kayong yung pin dito, dinidikit yun eh. Yung pula, yung puti at saka blue. Di ba? Didikit yun dito eh. Titingnan ng cameraman yun. Pag nakita ng cameraman, pipitikan niya. Ganon. Hahanapin mo yon. Pagkadating ng pagkatapos ng nung kuha na ng clearance, nandoon na yung photographer, may lamesa na siya doon. Anong pangalan mo? Ito yung picture mo. Discipline for the Doctor of Laws. The panels and 3 stripes embellished across the sleeves are purple, which traditionally represents the wisdom, justice, and service to society. This academic gown Ilan yan, may ganun pa, wisdom, justice, and service to society. Ano naging serbisyo ng gagong yan? Nilulunod nga kayo sa baha, pati mga estudyante nyo, nilulunod sa baha ng gago na yan. Anong service to the society ang ginawa ng gago? Sa society ng mga adik, maraming naserbisyo yan. Nagsiserve yan, service, ganon. Oo, siguro, nagsiserve yan doon. Pero sa society ng matitinong tao, walang nagawa yan. Sa society ng mga magnanakaw sa Pilipinas, puta, first honor yan, cum laude yan. Lahat ng honors nakuha niya. Ray Dino, mabuhay ka. Back to work agad. Kakarating mo lang ng Amerika. Ano ba yan? Life is short. Yun. Napagservisyohan yan yung mga society ng mga baliw. Society ng mga adik. Society ng mga magnanakaw. Society ng mga sindikato. Yan siguro napagsilbihan niya. Pero society ng mga matitinong tao, wala. Wala tayong alam. gown is a symbol of the wearer's remarkable achievements. The hood, elegantly draping on the honoree, is painted in the color of the academic discipline where the honoree has contributed a legacy and paramount influence in the field of specialization or Nakita nyo? Nakita nyo? Anong ginagawa ng gago? Tingnan nyo kung anong ginagawa ng gago, ha? Nilagyan ng toga. on the honoree is painted in the color of the academic Tangina, hindi niya alam paano isuot. Hindi niya alam paano isuot. Bakit? Putay na, hindi pa nagtotoga yan buong buhay niya. Kahit nung kinder siguro, baka binili na ng teacher niya. Hindi marunong. Hindi marunong. Tangina, tinitingnan siya ni Isko. Tinan mo to, kabobo. Tangina yung toga, tinititigan. Ano, may salamin ba dyan? Hindi marunong. So, ibig sabihin, buong buhay ng abnormal na ito, hindi pa nakasuot ng toga to. Pero tutor, siguro tutor, marami na nahawakan ito, pero toga, naku po, malakakalabo. Hindi niya alam gamitin, no? Inosente. Natatandaan niyo na nasa Russia siya. Di ba? Nung nandoon siya sa Russia, putyang inang yan, yung headphone, di niya alam kung ilalagay niya sa ilong niya, sa bibig niya. Pinagtawanan pa siya ni Vladimir Putin. Sabi ni Vladimir Putin, putang ina to, taga-bundok to. Ano to? Taga-bundok? Wala pang earphone sa Pilipinas? Putyang ina ninyo. Earphone? Saan mo ilalagay yung bongbong? Sa mata? Tanga? Siyempre sa tenga. Gago ka. Russian man si Russian man si Vladimir Putin. Paano kayo magkakaintindihan pag sinabi niya sa'yo, abalazu, abalaza. Paano mo maintindihan? Okay nang ina, kahit gano'ng karami sininghot mo na usok, di mo maintindihan yun. Gamitin mo yung interpreter doon, nagsasalita mag-isa. Tanga. Yun lang, hindi niya alam eh. Ayan tamo sabi ni Isko, tanginan to, tanga talaga. Kasi ginagamit man lang ni Isko to para makuha niya lahat ng ayuda sa Maynila. Sabi ni Isko, bobo. Tangina, toge lang, toge. Toga lang, hindi alam po siya. Siguro puro toge ang laman ng utak nito.
discipline where the honoree has contributed a legacy and paramount influence in the field of specialization or study. The PLM medallion carrying the golden Kinatuwa si Gago. Proud na proud siya sa sarili niya. Sarap sampalin. No? Kita mo yung nakaupo, hindi na tumatay. Sabi po, okay ng inan to, kapal lang mukha. Biglang nagkaroon ng degree to, taratado na ito. Wala mo alam to. PLM seal evokes the scholar's quest for truth and responsibility of academic leadership with a vision for the university's mission. This medallion signifies the strong commitment to the core values of the pamantasan, karunungan, kaunlaran, at kadakilaan. For the unwavering pursuit of wisdom comes prosperity and greatness. The beret, donned with gold bullion tassel, gracefully adorning the honoree's head, reflecting the pinnacle of erudition and leadership. Ano kayo nasa isip niya ng mga nangyari? Ang galing-galing ko talaga. Tangina, hindi ako gumawa ng assignment kahit isang beses. Naging naging honorary doctor of law ako. Okay nang ina niya. Hindi ko nga kayang i-recite yung preamble. Yung pagswerte ko talaga. Putang ina. Tayo nakita mo yung kumakamay sa kanya, gusto ipokpok sa kanya yung plake, oh. Ito nakalagay, H.E. Ferdinand Marcos Romualdez. Ano nakalagay doon? Utang ina niyan. Ayan, Doctor of Law. Puki ng ina, antindi. Doktor na siya. Dr. Marcos, utang ina, congratulations sa'yo. Napakaswerte mong tao talaga. Ikaw ang pinakamaswerte. Mantakay mo, napakatanga mo, naging presidente ka. Tapos ngayon naman, naging Doctor of Law ka pa. Puta, mag-board exam ka, mag-bar exam ka para maging abogado ka. Utang ina talaga man nangyayari sa Pilipinas, parang mga baliw, no? Parang mga baliw. Okay nang ina niyan. Sabi ko, wala talaga pag-asa to. Puta, ang Pilipinas talaga, papunta talaga tayo sa lusak. Hayop na yan. Kadiri. Community class of Tangina, nagpalakpakan naman itong mga tarantado na to. Tangina niya, pakahirap kayo mag-aral tapos. Putang ina, yung nauna pang umakyat sa stage, ito matindi. Putang ina niyan. Nauna pang umakyat sa stage, wala pinag-aralan kaysa dun sa mga nagtapos sa pag-aaral. Alalakas ng tama. 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, honoris Okay na ngina, Doctor of Law. Yeah! Wag mo hubarin yan. Wag mo hubarin yan, ha? Wag mo hubarin yan, togi mo. Hanggang pakit mag-swimming ka, suot mo yan. Hosa. Nakita mo, hirap na hirap yung nasa harap. Sabi nung gago na to graduate, di naman nag-aaral. Ina naman talaga, oh. Bakit pa ako nag-aral? Pwede naman pala yun. Di ka naman pumasok kahit isang beses. Pucha, Doctor of Law. Alupet! Hayop! Puchang ina, Doctor of Loko-Loko. Oh, siguro. Pucha, baka hindi na siya doktor. Panginoon siya. The Lord of the Loko-Loko. Doctor of Law. Pucha, ragis yan. Baka pag tinanong mo siya, anong ibig sabihin ng Doctor of Law? Gagamutin ko po yung law. Tanga yan. Sabi nga ni Jane Davis, sobrang inggit sa mga Duterte na mga abogado kaya gusto na rin niya maging abogado. Tanga, pumasa ka muna ng board exam, bar exams. O mag-bar ka para baka sakali pumasa ka, malay mo naman. Diba? Di abogado ka na. Attorney Bongbong Marcos, Dr. Marcos ka na. Sa mga nasa ibang bansa, Canada, USA, meron bang ganito? Meron bang ganito? Sa inyo ba kapag walang kwentang tao, hindi naman nag-aral pero nasa pwesto, nabibigyan ba ng mga ganitong award? Tangina niya, sa sobrang wala ng award ni Bongbong. Ito nakakatawa, sa sobrang walang award ni Bongbong, mga bossing, sa sobrang visit sa kanya, hindi na siya magkaroon ng award, negative 27 trust rating. Pucha, binibigyan na siya ng award sa eskwelahan. Kadiri, pucha, yo. Di ba? Sa sobrang wala siyang award, wala siyang best in public service,
best Philippine president. Wala siya mga ganun eh. Pucha, punta na lang siya dito sa eskwela. Tangina niya, cum laude pa siya. Yaguchi Jubilin. Antindi mo, Robin. Robin tuloy. Antindi mo, Bong Revilla. Mantake mo, Bong Revilla, pucha. Che. Robin, Bong Marcos. Antindi mo, nauna ka pang gumraduate dun sa mga nag-aral. Yung mga nag-aral, nakaupo sila, inaantay nila, umakyat sila dyan, nauna ka pa. Puchang ina niyan. O ngayon, pakinggan natin mga bossing. Pakinggan natin yung kanyang speech. Oh, pucha yan, gumraduate na, walang kahirap-hirap, tang ina niyan, hindi pa nakontento. Hindi pa nakontento, nag-speech pa. O, pakinggan nyo yung speech mga bossing. Pasok. Stand before you, humbled as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws honoris causa. Yan, tuwan-tuwa siya. Humbled daw siya. Tanga, hambog. I stand before you. Wow, putsang ina, ang lakas si Martin Luther King yorn. Sabi ko kasi, tawan-tawa talaga ako dito. Tawan-tawa ako dito. Kung si Pangulong Duterte, walang ginanyan yan. Halimbawa, pupunta si Pangulong Duterte dyan, tapos gagawaran siya ng ganyan. Sabi ni Pangulong Duterte, spare me from the arte of like that. Mag-speech na lang ako dito, magbigay na lang ako ng speech sa mga estudyante. Huwag na akong lagyan ng mga ganyan. Oh, alam ko may tinanggap na ganyan si Pangulong Duterte, pero sa San Beda. Sa San Beda. O kasi alma mater niya 'yun. Pero putang ina niyan, hindi ka man na hindi mo nga alam kung saan 'yan eh. Bongbong Marcos, kung hindi ka pa naging presidente, baka hindi ka pa nakapasok sa eskwelahan na 'yan. Tapos po siya, I stand before you, humbled. O siyang inakala mo, nag-aral ng mabuti yung walang pinag-aralan eh. Its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. Ito, may responsibilidad pa. Ang lupit. May responsibilidad pa daw yung kanyang pagiging doctor of law. Ano responsibilidad mo dyan, Bongbong? Puta, maglinis ng kubeta? Ang lupit. May speech pa siyang pinrepair. Saan ka pa? This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building. The theme of PLM's 58th Joy Libaw. Salamat sa dyan sa Japan, ha? Hello, Boss Dada. Saan papunta ang bansang Pilipinas? Ito, driver? Ito, driver? Putsang ina, imbis pa abante tayo, patras takbo niyan. Sabangin tayo, Sabangin tayo pupunta. Sabi nga nito, Doctor of Law. Oo, Doctor of Law IQ. Pwede, ikaw ang cum laude ron. Pero Doctor of Law, batas, gago, wala kang alam sa batas eh. Enhancement exercises is especially fitting. Mga makabagong pantas taglay ang karunungan tungo sa kadakilaan at kaunlaran. It captures the purpose of education, to transform knowledge into wisdom, wisdom into excellency, and progress and service. And that, more than any degree or title bestowed today, is the standard to which I hold myself. For generations, PLM has opened opportunities for young Filipinos whose dreams should never be limited by their circumstances in life. PLM also... Tatawa na ng mga estudyante. Takinan itong dami sinasabi, dami esab. Dami ebas, putang ina, malamig na yung pansit sa bahay. Buwaba ka na dyan, putang ina, makaakyat na kami. Yung pansit tsaka yung lumpia, malamig na. Walang hiya ka. holds a special place in our family, as the First Lady once taught at its College of Law. And through her years here, we became knowledgeable of the first-hand commitment of this university in shaping the future generations of Filipino professionals. Its history stands as proof that talent is universal and potential is found everywhere. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed: karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress,
and greatness. These ideals remind us that knowledge and wisdom must ultimately lead to the progress of our Ito na yung mga mukha ng estudyante. Ano yung estudyante? Tainan to. Kapal na mukha mo. Tainan yan. Meron ka, puta yung core values namin, inangkin mo pa. Ikaw ang magtataguyod, hayop ka? Hindi mo nga mataguyod yung Pilipinas, putang ina, puro baha. Noong nakaraan may pasok kami, tangina hanggang bewang yung baha. Nagkayuti ay yung mga kaklase ko. Dahil pinasok ng tubig baha yung mga pichiching nila, hayop ka dahil sa pagnanakaw ninyo. Tapos nang ina ngayon, nag-i-speech ka pang dugyot ka. people. The promise of a tertiary education and training still does not reach every Filipino household equally. And thus we remain committed Para lang siya, Rush. Na may tama na naman yata ito. Uminom ka, boss. to the full and effective implementation of the universal access to quality tertiary education. We continue to expand higher education opportunities and government financial assistance. We are ensuring that more students from disadvantaged and vulnerable sectors receive support through free college education and technical vocation education and training programs. But access must mean more than entering a university. It must mean providing our students, regardless of circumstance, the support needed to complete their education and to realize the promise that a college degree can bring. A promise that a college degree can bring. Gago. Wala kang college degree. Okay na yun, bongbong. Tangin na ka. Antindi. Tangin na, sana sinama mo si Claire Castro dyan. Siya sana nagsabit ng medalya mo. Pareha kayong gago. Oh. Dito naman tayo sa balitang ito yung kay BP Sara. Pakinggan natin yung 'di ba kanina pinag-uusapan natin? Pinag-uusapan natin kanina yung mga option para si Inday Sara mawala sa landas nila. Actually itong pagre-resign ni Inday Sara, hindi ito gusto nila mangyari ito kasi nga, alam nila, hindi nila ma-impeach si Inday Sara. So, mag-resign na lang. Kaya lang, pag nag-resign si Inday Sara, eligible pa rin siya na tumakbo sa 2028. So, it's not an option to them. Pero yun yung pinupush nila. At sabi ni Atty. Powa, walang plano mag-resign si BP Sara. Si Bongbong nga, walang planong mamatay. Tapos, pag-re-resign ninyo pa si Inday Sara, pasok, Atty. Powa. Speak now, and so she has always considered the 32 million people that voted for her. Attorney, kanina, nabanggit nga yung sinabi yung statement ni VP. And of course, hindi pa siya covered, kasi Perspective kasi. Hindi naman active yun eh. Pero pinapasabihan siya ni presiding officer. Of course, i-relay niyo sa kanya yan. I will relay what the presiding officer mentioned earlier today, and then tingnan na lang natin kung ano yung magiging usapan namin ukol dyan. Hindi ko pa I don't want to preempt kung ano yung sasabihin niya sa akin. Apologies, sir. Pero kanina po, the prosecution said they're modeling the possibility of raising yung exceptions doon sa subjudice rule, especially the ABS-CBN versus Santa Juan case, yung Fair commentary. fair commentaries po. Mag-o-oppose po ba? Then in case i-raise yun ng Wait lang, magpasalamat ako kay Ria ha. Ria M, maraming salamat sa iyo. 091780600001. Mabuhay sa iyo. Thank you very much sa iyong pa-Gcash na malupit. 1,000 pesos. Ay, sarap naman. Sarap magbalita kapag ganyan. Ang sarap talaga pag ang nagbabayad sa iyo ay mga mga nagmamahal sa iyo kaysa yung nagbabayad sa iyo yung mga magnanakaw sa Pilipinas, di ba? Sarap ipagmalaki na ako ay bayaran ng lahat ng mga subscriber kong mga nakakaluwag-luwag sa buhay. Di bali nang tawagin akong bayaran ng mga subscriber kaysa naman bayaran ako ni Bongbong. Wag na, oy. Wag na, oy. Wala, we'll just, sa akin, I don't see any reason to oppose at this point. Of course, I'm speaking for myself as a spokesperson. I need to discuss this also with the rest of the team. So,
ano muna, no? Ayoko muna magbigay ng categorical na sagot. But just to give you a quick answer, sa atin naman, if that is raised by the prosecution, we will just wait for the ruling of the court and we will just comply kung magkaroon naman ng pagbabago o wala. Sir, realistically, knowing Bibi Sara, makakapag-comply kaya siya na magpagsalita regarding sa impeachment trial niya? Well, pag-usapan namin, ma'am, itong mga bagay na to ay kasi actually first time naman talaga nagkaroon tayo ng full-blown impeachment trial concerning her. So pag-usapan muna namin, I cannot say kung realistically or what, I don't want to speculate. So I'll just have talk with her, I'll discuss everything with her, and then tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. Pero pagdating dun sa mga statement, do you think susunod naman si VP dahil for statement naman yan, hindi naman ambush interview? Oh, hindi ko masabi. Hindi ko masabi sa ngayon. But syempre, lahat naman tayo gusto mag-comply kung ano man yung naaayon sa batas and sa rules. So it's just a matter of really, defining what is really sub judice or not, diba? Hindi naman siya total gag order na wala kang pwedeng pag-usapan, diba? It's just really kung ano ba talaga yung saklaw lang ng sub judice, which is really the merits of the case, no? Meaning kung ano yung contained in the pleadings, kung ano yung relevance ng mga Rudy Sidor, salamat dyan sa Amerika. Kamusta na? Good morning. Mabuhay ka. ebidensyang pinipresenta, kung ano yung credibility ng witnesses, diba? Yun ang manang saklaw pag sinasabing merit. And that's also found in the ABS-CBN case. I think it's ABS-CBN versus Ampatuan. Attorney, sorry, I have to ask lang. Kasi si Secretary Castro, sinabi nga niya na may enough evidence that convict ni Sara. Do you have any comment? I'd rather not comment. I'd rather not comment. I did see that yesterday, but I'd rather not comment. Nakita nyo? Narinig nyo? Kapag edukado ka na tao, matalino ka na tao, tapos si Claire Castro may sinabi tungkol sa'yo, ha? Pag si Claire Castro may sinabi, wag mo nang patulan. Wag mo nang patulan. Bakit? Kasi nga, pag pinatulan mo, putang ina niyan. Pag pinatulan mo, sigurado. Oo. Mas lalaki ang ulo niyan at saka mas bobo ka na. Kasi bobo yung tao, tapos pinatulan mo, mas bobo ka. Kung abnormal, may sinabi sa'yo, pinatulan mo, nagalit ka. Abnormal, mas abnormal ka pa. So tinanong, sabi po ni Claire Castro, attorney, ganito, ganyan. Sabi niya, I'd rather not comment. Nonsense. Nonsense. To start, yung mga gusto start na investigation or case against Bibi Sara. Well, I think that was discussed in the budget hearing yata. And these things naman these concerns are really brought up in budget hearings. I've experienced budget hearings myself. So that's okay for me. Wala naman tayong issue. Sir, sa cross-claim na medyo may clear fit yung cross-examination with as a court. And kasi way nung kay Ma'am Gina Acosta, may piling po yung cross-examination. Strategy po ba na defense yung keep it short, especially hostile witnesses naman? Hindi naman po strategy. It's just more of kung titingnan lang natin kung aling mga punto yung kailangan nating i-clarify on our part for the better appreciation of the court. Sir, kanina na-interview si Chairman Garcia, although I don't know kung sasagutin mo, sabi niya, hindi naman Public? sa interview sa DZMM, sabi niya na kahit na makonvict si Sara at mag-resign, tapos assuming mag-resign siya, pwede pa rin siya tumakbo sa 2028 presidential election. Pinag-uusapan pa yung option na gano'n? Kasi considering may nagpapantol na gano'n ng the option na mag-resign, allegedly. Hindi po. I think I can answer that categorically. Hindi na pinag-uusapan ng Vice Presidente yan. Obviously, as a lawyer, naisip na namin matagal na that's one of the options. But, the Vice President has no plans of resigning as I speak now. And so... Ulul! Hindi nyo mapaparesign si Inday Sara. Mamamatay na kayong lahat. Hindi nyo mapapatalsik, mapaparesign, mapapaalis, matatalo si Inday Sara. Itaghan nyo yan sa bato. Umiyak man kayo ng dugo. Oo, sumuka man kayo ng pako. Hindi ninyo kaya si Inday. Kahit manalangin kayo kay Satanas. Hindi tatablan si Inday niyan. Berna, umintado. Mabuhay ka dyan sa Europe. Buenas tardes from Madrid, Spain. Viva Banateros. Viva! Viva Mexico! She has always considered the 32 million people that voted for her. Sir, may statement si Colonel Chica na willing naman siyang tumistigo. So, anong depende sa pag-usapan nito? Hindi pa po, dahil inintay pa talaga natin, katulad na nasabi ko kahapon, kung ano yung extent ng mga ilalabas na testigo at ebidensya sa panig ng prosecution. With Colonel Chica, I stopped communicating with him because nga
I don't want to be accused of tampering any witnesses. So hindi kami nag-usap. Nagulat din ako na meron siyang statement na ganun kahapon, to be very candid. Matagal na po kayo dito. Oo, with Colonel Chica, with witnesses. Kasi mahirap na eh. Pag ongoing ang proceedings, baka sabihin, kinausap mo, baka kinoach mo, at yan ang ayon-ayon na sana natin mangyari. So bago mag-start ng impeachment trial, start ng Hindi ko na maalala kailan ko siya. Kasi si Colonel Chica and I never really worked with each other naman eh. Dahil hindi naman talaga ako naging OVP, diba? Consultant lang ako. Pero yung sabi ni presiding officer, Senator Cheese, na kung hindi niyo siya papatawag at hindi rin papatawag ng prosecution, pwede niya ipatawag ng impeachment court. Nasabi niya yun kanina, and he was citing a case, and so we'll just submit to the impeachment court. Para sa Well, according to, and I'm just being factual, no? Kasi hindi naman siguro sub judice ito. According to what was said kanina, there are penalties kasi lalo na pag abogado ka. Pag abogado ka, pwede sila mag-refer sa Office of the Bar Confidant or yung IBP or meaning Supreme Court, no? Para sa administrative case laban sa isang abogado. Take the witness. Sorry, when you take the witness stand, sir, as a witness, what are the limitations if ever sa part mo or no holds part ba? Ano yung mga possible? Sa akin, basta ayon sa personal knowledge ko, as you know, sasagutin ko, as much as possible. I don't want to, of course, invoke attorney-client kung di naman kinakailangan. But syempre, pagdating sa discussions ko, I mean, yung nalalaman ko na bilang nung naging abogado na ako ng ating Vice Presidente, syempre, yun ay saklaw ng attorney-client. Pero yung nung panahon naman na nasa DepEd ako, I think dapat naman sagutin ng mga tanong na yan. And I've always maintained that position. Of course, I cannot waive attorney-client. Pero kung ang saklaw naman ng tanong, I think will be on DepEd at anong naging participation ko, which was the AOM, no? Yung reply lang naman sa AOM. Sasagutin ko naman yan, katulad ng ginawa ko sa House. And I think tama lang naman na sagutin ko siya kahit dito. Thank you very much. Walang plano mag-resign si Inday Sara. At sumusunod sila sa batas. Ayaw nila ng sub judice, ayaw nila ng pag-usapan yung merits of the case. Hindi sila katulad ng mga prosecutor na mga patay gutom sa camera. Ang papangit naman, ang hilig magpa-camera. Si Powa, sinasagot lang niya yung mga kaya niyang sagutin. But kung merits of the case, yung kanyang yung mga tanong sa kanya, hindi niya yan sasagutin. Whether maganda ba yung tinatakbo para sa kanila, hindi niya rin sasabihin niya. Maganda ba para sa prosecution, hindi niya rin sasabihin niya. Sumusunod sa rules ang grupo ni Inday Sara. Ibig lang sabihin na kung meron sa dalawang grupo na ito ang lumalabag sa batas, hindi sila yun. Prosecution yun. Puro paglabag sa batas. Kaya nga lahat ng mga objection nila, overruled. Lahat ng mga objection ng defense, sustained. Ganon. Kaya ayan mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.